Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglibak-libak na tayo with evidence. So ito kabibig ha, kapapasok lang na balita mga kabibig. Nako, manalangin tayo para kay Pangulong Duterte mga kabibig. Grabe ang kanyang pinagdaanan ngayon sa the Netherlands mga kabibig. Kung saan balita ngayon na kung saan si Tatay Digong at si E.S. Salvador Medialdia dinala daw sa hospital sa Netherlands, pero wala silang impormasyon kung saang hospital sa Netherlands exactly. Please include Tatay Digong in your prayers and dua. E.S. Salvador Medialdia na hospital sandali pero okay na siya at nagpapahinga lang. Pero si Pangulong Duterte ay na-ospital daw di umano mga kabibig at hindi alam ng mga OFW doon kung saan dinala si Pangulong Duterte. Kaya we need to pray, mag-pray tayo mga kabibig niya. Sana okay lang si Pangulong Duterte. Talagang natataranta ako kaya shinare ko agad sa inyo para sa mga nasa Netherlands ngayon manonood sa aking video, kung pwede makakuha kayo ng impormasyon kung totoo bang na-hospital si Pangulong Duterte or hindi. Si Ronaldin Torion po ang nag-post nito at mabuti lang naman na si E.S. Salvador ay mabuti na siya, nakalabas na siya sa hospital, pero si Pangulong Duterte ay isinugod daw di umano sa hospital. Pero ang problema ngayon, hindi alam kung saang hospital or kung sa hospital ba siya dinala at kung ano ang kanyang kalagayan ngayon. So, naprapraning ang mga tao ngayon, lalo na yung mga close ni Pangulong Duterte, yung nakakaalam lang kung ano ang kailang gagawin kasi they don't know what happened mga kabibig. Basta ang alam nila si Pangulong Duterte ay isinugod sa hospital mga kabibig. So sana manalangin tayo na okay lang si Pangulong Duterte ngayon mga kabibig. Grabe, grabe ang pinagdaanan ni Pangulong Duterte mga kabibig. Parang grabe no kasi from Hong Kong isinakay agad to Dubai tapos nag-travel patulong the Netherlands. Natural yung 80 years old na yon. Hindi na gaano ka-energetic, gaano kalakas ang kanyang katawan. So baka wag na sana nating Pinalangin natin na sana nasa mabuting kalagayan siya, 'di ba? Nakita niyo naman mga videos noong previous days na talagang sabi ni Hanelet nga, "Careful kayo, 80 years old yung asawa ko, matanda na siya." So, I don't know kasi sabi nila if binigyan daw ng 15 days si E.S. Salvador ng visa, pero yung mga nurses at kasama ni Pangulong Duterte sa biyahe ay wala palang visa 'yun. Kaya nagkaproblema sila nung lumapag sila sa the Netherlands. Of course, pwede ba? Pwede ka bang pumunta sa Netherlands kung walang visa mga kabibig? 'Di ba? Kung grabe. As in, ang mga tao ngayon sa Mindanao, puro rally lang ang ginagawa. Nagra-rally sila every night. Oo, sa Davao, I think all parts of Mindanao mga kabibig. I don't know, sa Visayas din, meron din mga rally na nangyayari kabibig. Kaya grabe mga kabibig ang sa Bisaya pa kasagmuyo sa mga tao ngayon mga kabibig sa nangyari kay Pangulong Duterte. So far, ito lang muna ang ating update kagabi. Ito yung nangyari sa pagdating ni Pangulong Duterte kung saan sinalubong siya ng maraming OFW na talaga naghihintay para kay Pangulong Duterte. So ito kabibig, ano tayo?
yung ginawa ng mga OFW. May dalagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nandilingin. Ang bituin at araw na kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw na ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya naman may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ng ano, ng OFW sa ano, sa Netherlands. Send him back! 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 So yun kabibig, yun ang nangyari kagabi, yung pagdating ni Pangulong Duterte, ang talagang maraming Pilipino ang naghintay. At in fairness, kumanta sila ng Lupang Hinirang kung saan sinisigaw nila na ano ba, yung send him back. Yung ipabalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte. And until now, marami pa rin Pilipino ang nagla-live, kinukumusta kung ano nangyari kay Pangulong Duterte, kung kumusta ba siya sa the Netherlands. Well, latest news, dinala siya sa hospital. Yun ang nasagap na balita kung saan baka chinek up lang kabibig kasi simula nung lumapat siya sa Pilipinas, nag-request sila na sana madala si Pangulong Duterte sa hospital, hindi napagbigyan. Pero sabi naman ni Torre, meron naman mga doctor that time sa Villamor Air Base. So, confident si Torre na okay lang si Pangulong Duterte that time. Hanggang papuntang Dubai na may kasamang nurse. Ngayon naman ay nasa Netherlands. I don't know kung meron pa ba siyang kasamang nurse ngayon kasi parang nahiwalay na sila ni E.S. Salvador at yung mga dalawang nurse. So I don't know. Pero ngayon kabibig, ang latest news is sinugod sa hospital si Pangulong Duterte. Hindi pa natin alam kung anong nangyari sa kanya, kung okay ba siya, at kung saang hospital kasi wala talagang ideya ang mga tao. Sana merong pamilya na palaging kasama ni Pangulong Duterte, no? Kasi hindi pa naman, wala pa namang verdict, alleged naman lahat yung mga nasa ICC na warrant of arrest. So, kailangan pang idepensa ni Pangulong Duterte, mga kabibig. So, sana, ang tawag dito, makakuha ng totoong hustisya si Pangulong Duterte, mga kabibig. Grabe, as in, nakakaawa si Pangulong Duterte, no? May isip po talaga ba sa 6 na taon na sa 6 na taon na naging presidente siya, ito lang pala ang mangyayari sa kanya. Kinahantungan niyang problema na siya lang mag-isa na nilalaban to. And take that 80 years old siya. So ito may isang video mga kabibig na kung saan in-interview. Come on. What is your question? Where are you from and where are you affiliated to? Reuters. Reuters. Okay, interview me now. Go. Come on. What is your question? How do you feel right now seeing your former president going? We are enraged because we love President Duterte. He loved the Philippines first. That's why we love him. There is no fairness here. ICC doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We are no longer, and we are not part of the International Criminal Court, and the International Criminal Court doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We insist and we give our petition to release Duterte because he did not receive there's no proper jurisdiction, and he did not receive due process. He was illegally taken from the Philippines. They kidnapped him going here in the Netherlands. That is not how you were saying we should follow the rule of law, but the ICC themselves, they're not following the rules to give him due process. We are crying for due process for President Rodrigo Roa Duterte. Grabe ang mga Pinoy sa Netherlands. Duterte!
Duterte! Duterte! Duterte! You mean now? Go. Come on. What is your So grabe yung sigaw ba ng mga OFW sa sa Netherlands. Na-interview yung isang OFW at doon niya shinare kung ano ang kanyang nalalaman, kung ano ang kanyang saloobin sa nangyayaring ito. So yun lang muna mga kabibig ang ating latest lipag-lipag for the day. Ano ang inyong opinion dito? Let's all pray for Pangulong Duterte at sana okay lang siya sa balitang isinugod siya sa hospital at sana matuntun siya kung saang hospital para madalaw man siya or kung ano man ang pwedeng gawin ng mga OFW or sa embassy ng Netherlands. Ay, alam ko naman hindi, sabi naman ni PCO Secretary, Undersecretary o sino ba yun si Attorney Claire Castro na hindi pababayaan ng gobyerno si Pangulong Duterte. So sana ang embassy sa Netherlands may gagawing hakbang kung i-confirm nila kung hospital ba si Pangulong Duterte at saang hospital at kung kumusta ang kanyang kalusugan. Yun mga kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.